Rumaragan po papala po sa atin yan. Para sa ating pangaraw-araw talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 14, simula versikulo 21 hanggang versikulo 25. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamak ng pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagta sa dagat na ang nilakara ito yung lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karawahe at kabayuan ng Paraon. Nang magbukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh. Mula sa haliging apoy at ulap, nalubog ang gulong ng mga karawahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito, sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. So sa passage na to, yung mga Israelites ay dumaan na nga doon sa Red Sea na pinatuyo ni Lord sa pamamagitan ng kanyang miracle. At syempre, strategy rin yun ni Lord. At yung mga Egyptian naman ay, yun nga, na hinabol pa rin sila kahit na doon sa Red Sea. Alam naman yun ng dagat yun. Pero, strategy yun rin ni Lord. So, anong nangyari? Dahil sila ay may kabayo, karwahe, pinalambot ni Lord yung lupa at nahulog sa malambot na lupa yung mga gulong ng karwahe. Kaya nahirapan na sila. Kaya na-realize nila na si Lord na ang kalaban nila. So, kumbaga, oo, marahil ang kalaban ay mas makapangyarihan sa iyo, pwede kang ma-overpower, pero hindi ka kayang talunin. As long as kasama mo si Lord at nakikinig ka sa Kanya at sumusunod ka sa Kanya. At alamin mo na yung command niya ay isang strategy para sa iyo, para sundin mo, para manalo ka. At yun nga na hinabol yun ng mga Egyptian. At syempre, darating din ng panahon na yung mga Egyptians na yan sa buhay mo, ma-acknowledge nila yung kapangyarihan ng Diyos. Regardless kung gaano ka man sila kapangyarihan o may posisyon o may kayamanan o kung ano man ang meron sila. At kung umuasta ka man na Egyptians, ay warning din to sa'yo. Kasi kung naparusahan nung ng mga Egyptians, malamang maparusahan ka rin ngayon. Kaya wag kang umastang parang Egyptians. Kasi nga, walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat.